Naglabas ng iba't ibang video ang GCash about sa IMSI Catcher, also known as fake cell towers, ngunit ang mga videos na ito ay isang trick ng GCash para makaiwas sa accountability. Kung atin mapapansin sa mga videos na ito ay binabanggit ang patungkol sa pag-click sa mga link na maaaring magnakaw ng iyong information, and this is what GCash call user's fault. Pero paano kung may tinatago or hindi sinasabi ang GCash sa iyo? Atin naman bigyan pansin ang post ng mga netizen na apektado ng unauthorized transaction. Nawawalang OTP ang reklamo ng mga netizen dahil hindi dapat magtuloy ang isang transaction without an OTP. Ano ba talaga ang IMSI Catcher? Sa pinakasimpleng paliwanag, isa itong device na ginagaya ang isang lehitimong cell tower. Kadalasan, ang phone mo ay kumokonekta sa pinakamalapit at pinakamalakas na network tower mula sa provider mo, tulad ng Globe o Smart. Pero ang IMSI Catcher, niloloko niya ang phone mo para kumonekta sa kanya imbes sa totoong network. Kapag nakakonekta na ang phone mo sa device na ito, nagiging man-in-the-middle siya. Ibig sabihin, kaya nilang intercept ang mga komunikasyon ng phone mo. At doon nagsisimula ang totoong concern para sa ating mga digital wallets. Ngayon, ikonekta natin ito sa GCash. Ang pangunahing kahinaan ay nasa SMS messages. Kapag nakakonekta ang phone mo sa isang IMSI Catcher, nagagawa nilang i-intercept ang iyong mga papasok na SMS. Critical ito dahil posibleng manakaw ang iyong one-time passwords. Mahalaga ang mga ito para sa pag-confirm ng iyong GCash transactions. Kung mai-intercept ng IMSI Catcher ang iyong OTP, posibleng makompromise ito bago mo pa makita. Hindi lang ito teorya, isa itong totoong issue. Nakakita na tayo ng mga ulat at maging mga pag-aresto na may kinalaman sa paggamit ng IMSI Catcher dito sa Pilipinas. Ang social media ang naging platform para sa mga tao na magbahagi ng kanilang mga karanasan at magpahayag ng pagkabahala. Ultimately, habang patuloy na pinapalakas ng GCash ang kanilang internal security, ang banta ng IMSI Catchers ay nagpapakita ng isang malaking hamon sa sistema. Pero higit pa rito, may lumalabas na issue sa mismong pag-handle ng GCash sa mga reklamo ng users. Maraming nagrereklamo ng mga nawawalang OTP o di kaya'y mga transactions na hindi nila ginawa pero bigla na lang nakapasok ang mga scammers. Ito ang nagiging tanong, kung alam na ng GCash ang banta ng IMSI Catchers na kayang humarang ng SMS, at marami na ring insidente, bakit tila hirap pa rin ang mga user na makakuha ng konkretong tulong o paliwanag? Hindi lang ito basta teknikal na problema, usapin din ito ng tiwala at pananagutan. Sa dami ng gumagamit ng GCash, ang pagiging transparent at ang epektibong pagtugon sa mga ganitong klase ng advanced scams ay crucial. Kailangan nating makita na sineseryoso ito, hindi lang sa pagbibigay ng babala, kundi sa pagbibigay rin ng mas maayos na solusyon at proteksyon sa mga user na apektado. Ang kaalaman ang pinakamahusay mong depensa. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para makatulong na palaganapin ang kamalayan at protektahan ang ating komunidad. Ano ang iyong iniisip tungkol sa isyung ito at sa pagtugon ng GCash? Mahalaga ang boses mo. I-comment sa ibaba ang iyong saloobin.